Ganun ba ang mag-head ng revolusyonaryo? Nandito yung Revolution News Pilipinas. Pagkatapos, nagtatago ka dyan sa Netherlands, ikaw ang pinakahulog. Takot kang mamatay din pala. So hindi ka Diyos. Hindi kayo Diyos. Hindi kayo dapat katakutan at hindi dapat manginig ang tao sa inyo. Tao rin kayo. Katulad namin. Kaya huwag na kayong manakot. Yung pagte-terrorize ninyo, tapos na yan. Hindi na uubra yan. Lulubog at lulubog kayo. Hindi na kayo lilitaw pang muli. Prophetic yan. Pag akong nagsalita, totoo yan. Do not fear them that kills the body, but are not able to kill the soul. I'll tell you who to fear. Fear him who has the power to kill the body and throw your soul to hell. Him you have to fear, and that is God only. Kaya hindi ako naniniwalang si Joe Masison ay Diyos. Hindi ako naniniwalang CPP, NPA ay mga Diyos. Nagduruguyod niyan. Kumakain din yan. Tumatai din yan. Tumatakbo rin yan. Natatakot din yan. Huwag ninyong takutin ang isang katulad ko. Tatayo ako para sa bansang ito. At yung mga kasamahan ko. So, the righteousness of God will continue in this nation by wiping off the CTGs, these communist terrorist groups. Wipe them off from the face of the earth. I'm not campaigning, I am preaching. Kung di kayo magsisisi kayong mga NPA, kasama nyo si Joe Masison, lahat kayong SCPP, NPNDF believer, meron kayong napakaluwang at napakakipot at napakainit na lugar sa impyerno. Impyerno kayo lahat. I'm telling you this because I love you. I want to save your soul. But if you are beyond redemption, I am already warning you. Binabalaan ko na kayo. Mamamatay din kayo. Kundi magsisisi yan si Joe Masison sapagkat beyond redemption na siguro rin ang taong yan. Mamamatay yan. He has a special place in hell for making the Philippines like a hell. Yan ang tunay na namumuno sa Justice Secretary natin sa DOJ. Oh, mga kagat, bakit kayo natatakot kung di kayo terorista? Ang anti-terror law is laban sa mga terorista. Eh bakit kayo kinakabahan? Ba't terorista ba kayo? Hindi ko na dapat tanungin yun, maliwanag na eh. Kaya talagang kailangan kabahan kayo. Kasi matagal na kayong nanloloko. Matagal na kayong nananalasa. Matagal na yung mga kamandag ninyo. Hanggang ngayon sa Kongreso, 3 na lang kayo. Pero tingnan mo, nangangagat pa rin kayo. When he says, fear not them which kill the body, don't fear this demonic CPP, NP, NDF. Don't fear them that want to instill fear in you. Whoever they are just human beings. It's the Father who said this. Who will we fear? But rather fear Him, the Father in heaven, who is able to destroy both soul and body in hell. All of these people, powerful as they are, will all die. Where will their soul go? We in the Kingdom Nation knows this because we are a spiritual nation who knows that the laws written in our hearts and our minds are from the Father. And when we face Him, we have the boldness to come before Him and say, Father, I am your son, I am your daughter. Ang Diyos ninyo is si Joe Masison. At yung Joe Masison na yan, bilang na lang ang araw niya dito sa sanlibutan. Mamamatay din yan eh.
Oo, di magtatagal. Kukunin na yan. Ang kaluluwa niya kukunin dahil sa maraming mga dugo na nasa kanyang kamay. Oh, hindi na makapaghintay ang impyerno para sa kanya. At nakikita ko isang araw, mawawala na rin si Joe Masison sa balat ng lupa. Matanda ka na, magsisi ka na. Malapit ka nang humarap sa kahatulan sa 53 years na pang-aabusong ginawa mo at ng mga liporis mo at ang mga pinatay ninyong napakarami. Dugo yan, Joe Masison, nasa kamay mo. Pag humarap ka sa Diyos na hindi mo pinaniniwalaan, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, walang Diyos? Haharap ka sa Kanya. Hindi magtatagal. Mawawala ka na sa balat ng lupa. Baka ilang buwan ka na lang eh. Pastor, katanungan po from Virgilio Dairit. Magandang hapon po, Pastor Kibuloy. Tanong lang po namin, bakit hindi po mamatay-matay ang si Joma Devil Season? Huwag kang magmadali, malapit na. Malapit na. Kasi pinahayag na lumalangoy sa impyerno siya. Oo, pinahayag sa akin. Wala namang kapayagan ng Ama na paninira. Basta ako pinahayag sa akin, ipahahayag ko talaga sa inyo. Tulad ng isang ministro na kumukontra sa akin. Kala mo kung sino siya. Pinahayag ng Ama sa akin, namatay siya, nakangiwi ang bibig niya. Ganon ang nangyari sa kanya. Dumating ang kanyang kapanahunan. Ito, pinahayag sa akin lumalangoy sa impyerno. Humihiyaw ang lahat ng kanyang ang lahat ng dugo nasa kanyang kamay. Ang bigat ng kasalanan ni Joe Masison. Ang bigat ng kasalanan ng kumakampi sa kanya at nagtatanggol sa kanya. At nagtatanggol sa NPA, sa CPP, NPNF. Ang nagtatanggol sa kanila, ang dugo na binubo ninyo, nasa kamay ninyo yan. Hindi kayo makakaligtas sa hustisya ng Diyos. So, I am exorcising nationally the demons that comes from Joe Masison. Amen. And they are named CPP, NPA, NDF. I am exorcising you. Your head is already cut off. Yes. Wala na kayong lakas pa. Kaya kayong mga nasapian ni Joe Masison ng masamang espiritu ng komunismo ng CPP and PNDF, sumuko na po kayo. Kasi pinakita ng Diyos sa akin, si Joe Masison nasa impyerno na. Nasa impyerno at lahat ng sumusunod sa kanya. Maniwala kayo sa sinasabi ko sa inyo. Nasa impyerno na siya. Kaya sinabi ko, di ba isang araw sinabi ko, si Joe Masison, hindi na magtatagal sa lupa yan. Darating ng panahon ng kanyang katapusan. At lahat ng dugo na pinatay nasa kanyang kamay. Kawawang taong yan Kawawa rin May ambisyon kasi si Lucifer, ganun din Anghel ng Diyos yun, matalino yun Di ba ito sinasanto, dino Diyos? Kasi daw matalino. Si Lucifer. Pero anong nakasira sa kanya? Ambisyon. Power. Gusto niya siyang makapangyarihan at maging Diyos natin sa Pilipinas. Anong nakasira kay Lucifer? Gusto rin niya maging Diyos. Umupo rin siya sa kataas-taasan at pagkatapos siyang sasantuhin nating lahat. Pati si Jesus Christ nga, sinabihin niya, di ba? Pagkaloob ko lahat tayo, pero may kondisyon. Sambahin mo ako. Ito, sinasamba. Di ba sinabi ni Caramon? Sabi ni Danny Cordero, Diyos ang utos ng Diyos. Paano ko makakatanggi sa utos ng Diyos? Ayan mga kaibigan. Ito'y predicate ko sa premise ko na ito'y isang spiritual battle na hindi lang magagapi ng physical. Pero nagpapasalamat tayo with the divine intervention na nagpadala siya ng hinirang at nagpadala siya ng ministering katulad natin. At tinalagan niya ang SMNI upang ito ay maging katuwang ng ating mga pakikibaka laban sa masama. So, ito'y away spiritual muna bago natin makita sa physical. I will tell you, brothers and sisters, mga kababayan, if there is nobody like us to talk about the truth without fear or favor, this nation is doomed. But this nation should be thankful. There is a kingdom nation. There's a divine intervention.
There is this SMNI, it's a divine intervention. There is Laban Kasama ang Bayan, it's a divine intervention. There is Dr. Lorraine Badoy, it's a divine intervention. There is Ka Eric, it's a divine intervention. There is the Armed Forces of the Philippines that goes against the darkness of these poisons, of these cobras and these anacondas that wants to squeeze the life out of us. It's a divine intervention. It's all a divine intervention for the blessing of this country so the truth will prevail. And truth will prevail. Praise the Father. And once truth prevails, then we can all enjoy the fruit of the blessings that comes from the Almighty Father. God cannot bless a nation that is as iniquitous as this NPA here. Joma Sison wants to install a communist government and he will be the Supremo. And once he does that, we will become like Cambodia or Pol Pot. He will kill all of the religious people. You Catholic churches and you UCCPs who have been infiltrated and captured by the NPAs, you think you are riding over on this tiger, that this tiger will not eat you when they have power? They will all kill you. It happened in Cambodia. In Cambodia, they were helping the communists and they thought when the communists will take power, that they will be one of them. You know, when they took power, the ones who helped them were the first one that had to be killed. They killed all of them. That's why Cambodia is a killing field. You go to Cambodia, and one of the tourist attractions are the skulls made of, mountain made of skulls of people who have been killed like sheep. Kung nangyari yan dito, o yan ang gagawin ng mga Jose Maria Sison. All the businessmen, all the professionals will be killed. Pagkatapos yung mga kadre nila na walang toothbrush, yun ang mag-aari sa atin. God did not let that happen. They waited for 53 years. Kayong mga nandyan sa mga kabundukan, nilindang ni Joma Sison, magsibaba na kayo. Hindi kayo mananalo. Your dream is over. Matanda na ang Diyos nyo. Bloated na ang mukha. Malapit na yang makipagkita ang kamatayan sa Kanya. And He will answer for all of this blood that was spilled because of His godless ideology and His ambition to have power over us. We are not under dictatorship anymore. That's been over. Oh. And the martial law was declared for the protection of our country at that time, that it will not fall into the hands of this communist terrorist group. There were certainly abuses in the martial law, in which the NPA or the CPP highlighted so much, but you did not mention about the good that the martial law brought to us. At that time, when we were in peril to fall under the dictatorship of Joma Sison, and you don't call Joma Sison a dictator. He is the one dictating everything that is happening for 53 years, the atrocities committed by the NPA in the Philippines. Did you say that? If you are saying how to stand up to a dictator, that is what I am doing right now. I'm standing up against the dictatorship of Joma Sison and the CPP and PNDF. Dapat, wala na talaga yan ngayon. Babagsak na yan. Wala tayong binangga rito na hindi babagsak. Si Satanas nga bumagsak eh, sila pa kaya. Wala. Wala nang patutunguhan. Surrender na lang kayo lahat para matapos na. Pagkatapos, mag-funeral service na tayo para kay Joma Sison. At sa 3 kabag dyan na, na wala nang pag-asa rin. Nabubuhay lang yan dahil sa panlilin lang eh. Joma Sison is raping the Philippines for 53 years. Ginagasa niya ang ating Pilipinas kung mahal
Pilipinas nating mahal for 53 years. At ang resulta niyan ay nagkaanak siya ng mga katulad niya. Nila Rosas, nila Arlene Brosas, nila Raul Manuel, at ni Franz Castro, at ang iba pa yan, yung mga kakampi niya. Amen. Mga anak niya lahat yan, na inaangkin din nilang ina ang Pilipinas. Pero, resulta yan ng panggagahasa ni Joe Masison sa ating Pilipinas nating mahal. Amen. Kaya yung panloloko, panlilin lang ng CPP and PND for 54 years, sobra na, tama na. At ito na yung katapat niyo. Amen. Ngayon, sa mga araw na ito. Running to 54 years, pinipilit ninyong isaksak ang sarili ninyong ideolohiya sa ating inang bayan. Ang tao ayaw sa inyo, ang buong bayang Pilipinas ayaw sa inyo. At anong ginawa ninyo? Binigyan ninyo kami ng malagim na karanasan. Naging nightmare kayo sa amin. Naging bangungot kayo dito sa bansang Pilipinas. At 54 years, binabangungot ang inang bayan natin. At ayaw ninyong magising sa katotohanan. Ngunit ngayon, nandito ng SMNI, ginigising na tayo. Ginigising na tayo mula sa malalim na karanasan ng bangungot. At ngayon ay namulat ng mga mata natin sa realidad na ang nightmare natin ay it's almost over. Amen. Itong mga fronte ninyo, mga NPA kayo, babagsak kayong lahat. Kasi wala pa akong binangga na hindi babagsak. Pastor, yung revelation na November 1, 2021, which Satan's head with many faces has fallen to the ground. Yung ulo na yun, Pastor, kahit putol na, meron pa bang magagawa, Pastor? Yung ulo niya, itatapon na lang natin. Yung revelation ko na isang araw mabaho, nakakahon. Mabaho na. Sabi ko, itapon na yan, baho na yan. Isang taon na, di ba? November 1, 2021. 1 year and 1 month. 1 year and 1 month na. Mabaho na nga. Kaya yung pangasar niya, yung amoy na lang. Kaya pala lahat ng masangsang na Yung masangsang na amoy. Yan na Tinatapon yun. na sa'yo, Pastor, no? Yung sa... Tinatapon sa atin yung masangsang na amoy niya. Kasi naputol hindi pala na ilibing. Ilibing na natin. Gusto niyo, gawin natin kusahos. Anong gusto? Lutuin natin.